Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, mayroon tayong isang reaction video. Isang bibigyan natin reaction ito sa pagpunta ni VP Sara bukas. Kaya lang kinansila dapat bukas yan. NBI kaugnay ang pinadalang subpoena. At nakahanda naman ang National Bureau of Investigation or NBI sa posibleng pagharap ng ating Vice President Sara Duterte sa kanyang tanggapan sa Biyernes, alright, November 29. Kaugnay nito ang subpoena na ipinadala ng NBI sa Vice Presidente. Kaugnay ang mga naging pahayag nito na tila halong pagbabanta sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos. At kaya lang mas uunahin yata ni Sara Duterte ang pandinig sa House of Hearing sa kanyang mga staff ng OVP. Alright, panoorin po natin and let's get it on. Magandang hapon Ryan, anong oras inaasahang magtutungo sa NBI si VP Sara bukas? At kailangan ba na meron na siyang dalang affidavit para ibigay sa NBI? Magandang hapon, June. Alas 9 ng umaga ang... Ayan, bukas alas 9 ng umaga. Sana pumunta. Pero ang sabi ni Sara Duterte ay unahin niya ang hearing para sa kanyang kasamang mga staff sa OVP. Ibinigay na oras ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte bukas para pumunta dito sa kanilang tanggapan. Ang isa sa malinaw ngayon, June, nahaharap ang pangalawang Pangulo sa panel of attorney ng National Bureau of Investigation para ipaliwanag yung kanyang panig doon nga sa aligasyon na umano'y pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Ayan, ang tingin ko hindi naman pagbabanta dahil ito ay sa kanyang seguridad at kailangan niya ng escort at delikado rin siya. At ito nga ay dapat malaman ng lahat. Pinaghahanda na ng National Bureau of Investigation ang posibleng pagdating bukas ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan dito sa Pasay City. Pinaasahan ng NBI na wala nang makakahadlang sa pagpunta ng pangalawang Pangulo sa kanilang opisina. Matapos ikansila ng House of Representatives ang nakatakdang pagdinig bukas na dadaluhan sana nito. Nauna nang sinabi ni VP Sara kagabi na prioridad niya ang pagdalo sa pagdinig ng Kongreso para suportahan ang kanyang mga staff. Kaya umapila ito sa NBI. Ayan, baka sa Kongreso umatin nito bukas si Sara Duterte at para harapin ang mga tuwadcom. Na kung maaari ay i-reschedule ang pagpunta niya sa kanilang tanggapan. Welcome development naman para sa hepe ng NBI ang pagpapaliban ng pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayan, panoorin po natin ang sinabi ng NBI. Maganda yun, malaking bagay at dahil para itong investigasyon na tungkol dito sa itong mainit na balita ngayon ay matapos na natin. Wala akong natanggap na request ng ating Vice President na ipagpaliban yung ano namin bukas, investigasyon namin bukas. So far, ang dahilan kaya mag-request di umano si Vice President dahil nag-coincide nga dun sa investigasyon ng House. But then, the House of Representatives have already conducted, nagpa-press ko na sila at sinasabi nga na canceled ang hearing tomorrow. So, cancel yung hearing. Pero sa NBI, diretso. Bukas. At subaybayan po natin yan bukas alas 9 pupunta si Sara Duterte dito sa NBI upang ipaliwanag ang kanyang akusasyon laban dito kay ating Pangulong BBM. Ito na lang ang natitira na schedule para kay Vice President na pumunta sa amin. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagtalaga na sila ng mga babaeng ahente para sa security detail ni VP Sara pagdating nito sa kanilang opisina. Nitong Martes, pinadalhan ng subpoena ng NBI si VP Sara upang hinga ng paliwanag kaugnay ng pahayag nito na tila may halong pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon June ay inaantay pa natin ang kumpirmasyon sa Office of the Vice President. Ayan ang tingin ko, sinisecure din ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kalagayan. At baka alam niyo na, baka unahan siya ng mga
Ayan, nakaupong administrasyon ngayon. na dadalubas ang pangalawang Pangulo dito sa NBI. At isa pa rin sa paglilinaw ng National Bureau of Investigation, wala daw silang pinapanigan na politiko at ginagawa lamang nila ang kanilang mandato na mag-imbestiga. Hahawakan din daw umano nila yung Dapat lang wala silang papanigan dyan dahil isa silang alagad ng batas. sinabi ng pangalawang Pangulo na handa siyang humarap sa NBI. Sa lunang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Jun. Oo, Ryan, sinasabi mo Ryan na mayroong nakahanda na panel of attorney. Ilan ba yon composition na yon, Ryan? Ayan, kung ilan yung panel of attorney dyan. Sa ngayon, Jun, walang ibinigay sa atin kung ilan yung mga attorney na haharap bukas. Pero kasama sa haharap si NBI Director Santiago bilang dati ring hukom. At i-record yung kanilang pag-uusap, Jun. Siyempre, expected natin dating judge nga si Director Santiago talagang ititake ito as professionally talaga dahil yun talaga ang inaasahan natin niya dahil sa kanyang naging nature ng kanyang dating profesyon. Gaano ba katagal, may sinabi kung gaano katagal isasagawa itong investigasyon na ito, Ryan? Ayan, tungayan natin yan bukas, alas 9 ng umaga, ang pagdalo ni BP Sara dito sa NBI. Yung sa oras, June, kung gaano katagal, walang binanggit ang NBI. Pero isa sa mga iimbestigahan din nila, yung sinasabi ni Vice President Sara na banta sa kanyang buhay. Kaya sabi ng NBI, napakahalaga na makapunta bukas sa... Oo, may banta rin yan sa buhay, kaya inunahan niya na. Pangalawang Pangulo para nga magbigay ng detalye ukol doon sa sinasabi niya nga meron din siyang bantang natatanggap sa kanyang buhay doon. At sabi ng NBI, bukod kay VP Sara, meron pang hindi bababa sa 10 ang bibigyan nila ng subpoena na kasama doon sa Zoom meeting kung saan sinabi na ni VP Sara yung umano'y pagbabanta. At hindi nila alam, di ba? Kung ano yung nangyari dito sa lieg. Sa lieg ni Sara. Ayan ay tumira ang kanyang alagad. Na alagad pala ng gobyerno. Sa buhay ng Pangulo at ng First Lady at ni... Kaya may nagtangka rin kasi sa buhay ni Sara kaya alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Representative Romualdez. Si Speaker Romualdez, Ryan. Yung sinasabi mong 10 na yun, yun yung mga journalist, di ba? Kasama doon mga journalist at iba pang mga personalidad. Ryan, ito ba gagawin din bukas o sa ibang araw? Oo, Jun, tama ka. Mayroong mga journalist doon na kasama. Pero hindi na ito bukas. Gaganapin na ito baka sa susunod na linggo na, sa Lunes na, maaaring ipadala yung kanilang mga subpoena at maaaring sa Biyernes sila papupuntahin dito. Lahat ng padadalhan ng subpoena sa Lunes ay kakausapin ng isahan na lang sa darating naman na Biyernes. Para mas makuha ng detalyado yung naging pagpa-sundating ng nakaraan kay Ditita. Na-discuss natin ni Ryan yung proseso ng ginagawang investigasyon na yan na magmula sa pagpapatawag sa Vice Presidente sa iba pang involved doon sa meeting after niya papaano na kumbaga gugulong yan, Ryan. Ayan, tungayan natin bukas paano gugulong ang talaysay ni VP Sara dito sa NBI. Ang isa sa At kay Director Santiago, paano ipapaliwanag ng ating Vice Presidente. pinabanggit ng NBI kanina, June, kung hindi makakapunta bukas ang pangalawang Pangulo nang walang balidong dahilan, lalo na nga kinansila na ng mababang kapulungan yung kanilang pagdinig, ay mapipilitan silang gumawa na ng report sa ito sa prosecution sa Department of Justice. At yung ibang mga detalye, wala pang binibigay ang National Bureau of Investigation kung ano ang mga susunod pang mga mangyayari doon. Parang sinasabi mo dati, Ryan, sapat na yung video kahit na hindi sumipot si Sara. Tama ba yun, Ryan? Jun, tinanong din natin kanina, minessage natin kung kailangan pa ba yung sinumpaang salaysay ng pangalawang Pangulo, pero hinaantay pa rin natin ang sagot ng NBI doon. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin dito sa UNTV. At nakahanda ang National NBI Bureau of Investigation. Posibleng pagharap ni Vice Presidente Sara Duterte bukas, Biyernes, November 29. Alright, maraming salamat sa panonood at pagkikinig dito kay Rob Treat. And see us again sa ating reaction video. Baka di pa kayo nakasubscribe, please subscribe this channel at sa lahat ng ating
pinapalabas dito kay Road Trip. And see us again and peace out. Alright? Keep safe and happy. And this is your friendly neighborhood Road Trip. Road Trip channel.